Nakakabilib po talaga ang fighting spirit ng mga DDS, ano? Kahit na dapang-dapa na ang mga Duterte, si Digong nasa dahig, si Sara Duterte ay malapit na ang impeachment trial. Uy, sa July 6 na po yan. Pinakaaabangan po yan ng buong Pilipinas at ng buong mundo kung papaano lulusutan ni Sara Duterte yung mga akusasyon laban sa kanya. At ito na yung pinakahihintay ng taong bayan. Yung humarap siya at ipaliwanag dahil naniniwala sila at ng kampo niya na wala pong nagawang pagkakamali, walang kasalanan at matuwid itong si Sara Duterte. So ito na ang pagkakataon. Kung nung last year ay nalihis ninyo at naiwasan ninyo ang impeachment trial, not this time. At kung talagang walang tinatago, walang dapat ikatakot. Hindi kailangan umiwas. Hindi kailangan ipadismiss yung kaso. Walang ibang choice si Sara Duterte kundi humarap sa impeachment trial. Pero, syempre, bago dumating yung July 6 na impeachment trial ni Sara, triple time ang mga DDS. Kailangan nilang pabanguhin ang imahe ni Sara Duterte na sirang-sira na sila na lang ang naniniwala na malinis at walang ginawang kasalanan itong si Sara Duterte sa taong bayan. Dahil tulad nga ng sinabi ko sa inyo, yung style ng mga DDS, iti-twist nila yung istorya para magmukhang sila ang biktima. At dahil sa nangyayaring pagbagsak ng mga Duterte, isinisisi nila to sa gobyerno ni President Bongbong Marcos at sinasabing takot na takot daw ang PBBM administration kay Sara Duterte. Sabi nga dito, kabahan na kayo sa 2028, ipapanalo namin ito. Nagpahayag ng kumpiyansa ang isang DDS sa posibilidad na pagtakbo ni Vice President Sara Duterte sa 2028, kasabay ng kanyang paniniwalang malakas pa rin ang suporta ng publiko sa Vice Presidente. Well, hindi naman po natin maaalis sa kanya na mag-isip ng ganito, na para sa kanya, malakas pa rin daw ang suporta ng publiko sa Vice Presidente. Ayan po ang paniniwala niya, paniniwala ng mga DDS na malakas pa rin si Sara Duterte. So pagbigyan natin siya, pagbigyan natin sila, dahil para sa kanila, malakas pa rin daw si Sara Duterte. Kahit na naririnig natin sa bawat sulok ng Pilipinas na gusto ng majority or ng super majority ng Pilipino na harapin ni Sara Duterte ang impeachment trial. Kasi yan lang naman na maglilinis sa pangalan niya. Kung totoo yung sinasabing walang kasalanan, bakit takot na takot humarap sa impeachment trial? Gagawa pa kayo ng kung ano-anong mga balita na malakas pa rin si Sara Duterte. O di sige, pagbigyan namin kayo kasi yan na lang yung pinanghahawakan ninyo eh. Dahil kung bibitaw pa rin kayo sa paniniwala ninyo na si Sara Duterte pa rin ang magiging presidente sa 2028, wala na kayong pag-asa talaga. So naniniwala itong mga DDS na to na isa sa mga pangunahing personalidad sa politika na ikinababahala umano ng kasulukuyang administration ay si Sara Duterte dahil halatang halata na takot ang gobyerno sa iisang babae kay Sara. So, kabahan na kayo sa 2028. Ipapanalo namin ito. Nakakatakot. Paano kaya nila ipapanalo itong si Sara Duterte? Ngayon pa nga lang sa mga rallies nitong mga DDS, hindi sila makalikom ng sapat na tao para magtuloy sa isang full-blown na people power. Hindi nga ba? At nakikisaw-saw na lang itong mga DDS sa mga malakihang rally para magmukhang marami sila. Nasaan na yung 32 million na sinasabi nitong mga nagpupush na si Sara Duterte pa rin ang mananalo sa 2028? Unahin niyo muna na makapag-people power kayo. Magpakita muna kayo ng suporta. Yung totoong suporta. Maglabasan yung ipinagmamalaki yung 32 million ni Sara Duterte. Yung hindi kayo makikisaw-saw sa ibang mga rally. Yung masasabi nyo, DDS rally. Huwag kayong makisakay sa rally ng Tindig Pilipino. Huwag kayong makisakay sa White Ribbon March. Huwag kayong makisakay sa Iglesia ni Cristo. Gumawa kayo ng sariling rally. Oy, pero teka muna. Nabalitaan nyo po ba na gagawa nga or mag-o-organisa nga itong mga DDS ng sarili nila, this time, ng sarili nilang DDS rally? Pero hindi ba, nung andito pa nga si Harry Roque, nananawagan na, si Harry Roque na mismo ang nanawagan na mag-people power, wala namang dumarating sa EDSA.
hanggang sa nakaalis na, nakatakas na si Harry Roque, hanggang ngayon, nagtatawag sila Eric Celis, sila Mike Defensor ng rally, wala naman pong dumarating. Hindi man lang sila makagather ng kahit na 5,000 mga DDS para mag-rally. Pero ito meron pong kumakalat na post, sabi dito, tapos na ang rally kahapon. Yan po yung rally ng White Ribbon March. So sabi ng mga DDS, ngayon naman, mga ka-DDS, tayo ang mag-rally at ipakita ang lakas ng 32 million 32 milyong Pilipinong sumuporta sa ating paninindigan. Ano, paninindigan na huwag sumagot si Sara Duterte sa kanyang impeachment trial? Hindi ba nagpapatunay lang at meron siyang nagawang kasalanan sa taong bayan kaya ayaw humarap? Yan ba ang gusto ninyo? Akala ko ba galit kayo sa korupsyon? Galit kayo sa mga tiwali? Bakit hindi nyo hayaang umusad ang impeachment trial para malaman nyo at malaman ng lahat, kahit ng mga loyalista, kung may kasalanan ba o wala si Sara Duterte? Di kung wala siyang kasalanan, fine. Tatanggapin natin lahat yun. Pero kung mapapatunayan na talagang siya ay may ginawang hocus-pocus, dapat tanggapin na rin ng mga DDS. Although, hindi po matatanggap ng mga DDS yan. So, finally, kasi nga kahapon sabi ko nagagalit si Topacio dahil hindi sila welcome sa White Ribbon March. Nagalit si Respicio, andun din yung anak ni Marcoleta at sila ay hindi pinayagan makisali or makisawsaw sa White Ribbon March. So ito, buong pagmamalaki na sinabi nila na yung rally kahapon tapos na yun. Ngayon naman mga DDS, yun talaga mga DDS lang ang magrarally at ipapakita daw ang lakas ng 32 million na sumuporta kay Sara Duterte. Naniniwala pa rin talaga kayo na 32 million pa rin ang sumusuporta kay Sara Duterte? Alisin ninyo yung bilang ng mga loyalista na binoto lang si Sara Duterte dahil kay President Bongbong Marcos, ilan na lang ang matitira sa inyo? Maghahanap kayo ng patunay? Kung kayo po ay sumali sa mga rally ng Uniting ng 2022, ano mapapansin ninyo? It is always a sea of red. Talagang dagat ng kulay pula. At iilan-ilan lang yung sumusulpot na parang mga algae. Dahil kulay green na algae, di ba? Look back. Andiyan pa naman sa YouTube yung mga yan Kailan nagkaroon ng isang rally na mas marami ang kulay berde kaysa sa kulay pula? Not a single time. Wala po. Sige nga, kung meron, magpakita nga kayo ng kahit na isang rally ng Uniting kung saan mas marami yung mga nakasuot ng kulay berde kaysa sa mga nakasuot ng kulay pula. Tapos sasabihin niyo, lakas ng 32 million, ang lakas naman ng fighting spirit niyo na hanggang ngayon, 32 million pa rin ang sumusuporta kay Sara Duterte. Kung totoong 32 million yan, dapat doon nyo pa napabagsak si President Bongbong Marcos. Sa totoo lang, tanggapin natin ang katotohanan na wala na kayong puwersa. Di ba? Kailan nagkaroon ng DDS rally na organized na mga DDS talaga? Yung nagtatawag na pababagsakin si President Bongbong Marcos, yung pinagre-resign si BBM. Kailan kayo nakalikom ng 32 million? Although hindi naman po natin sinasabi na dapat 32 million ang dumagsa sa EDSA. Dahil yung pong 32 million na sinasabi nila, nakakalat po yan sa buong Pilipinas. So dito na lang, 100,000 siguro, lumabas sa rally at ipakita ang suporta kay Sara Duterte. Wala na po. So itong ino-organize na mga DDS na sila naman daw ngayon, mga ka-DDS, tinatawagan kayo ng kapwa nyo DDS, mag-rally na kayo, ipakita nyo yung lakas ng 32 million. Huwag nyo nang hintayin yung 2028 na tulad ng sinabi nitong isang DDS na halatang halata na takot ang gobyerno sa iisang babae kay Sara. Kaya kabahan kayo dahil sa 2028, ipapanalo namin ito. Bago kayo magyabang ng ganyan, ngayon pa lang magpakita kayo ng suporta sa minamahal niyong si Sara Duterte. Kaya lang itong ino-organize pong rally ng mga DDS ay wala pa pong petsa. Basta ang sinabi nila, sila naman daw ngayon, palalabasin ang 32 billion o yung lakas ng 32 million. Ipapakita nila sa isang malawakan, one time, big time. Ayan na naman tayo sa one time, big time.
Nakailang one-time, big-time na kayo, pero wala pong naglalaba sa mga DDS para sumuporta kay Sara Duterte. Ibig sabihin, hanggang social media lang pala kayo talagang malakas. Pero pagdating sa totohanang laban, hindi nyo maipakita yung inyong suporta or napapagod na kayo dahil nakailang rally na kayo hindi kayo nagtatagumpay. So bago nyo sabihin na natatakot ng administrasyon kay Sara Duterte at ipapanalo nyo yan sa 2028, wag na kayong maghintay ng 2028. Ngayon pa lang, ipakita nyo sa inyo ikinakasang bagong people power, yung lakas ng 32 million. Ipadama ninyo kay Sara Duterte ang inyong suporta. At yan po ay hihintayin namin dahil siguradong meron na naman tayong pagtatawanan. Kawawang mga DDS, ayaw talagang sumuko. Ganyan po talaga, dapat may fighting spirit. At dapat magawa nyo yan bago mag-July 6, bago yung impeachment trial ni Sara Duterte. At baka sakaling kung kayo ay makapag-rally o makapaglunsad ng bagong people power, ay hindi na matuloy ang impeachment trial dahil matatakot na yung mga prosecutors o yung nasa prosecution team na ipagpatuloy pa yung impeachment trial dahil matatakot sila, manginginig ang kanilang mga tumbong dahil maglalabasan ang 32 million na supporters ni Sara Duterte. Until such time, hihintayin po natin itong binabalak na isang malaking rally ng mga DDS, and this time, hindi po sila makikisakay. Solong-solo po nila ang kredito. DDS, people power, let us support Sara Duterte. Maglabasan tayong 32 million para ipakita natin sa buong Pilipinas na si Sara Duterte pa rin ang dapat maging presidente. Huwag nyo nang hintayin ang 2028 dahil kapag dumating ang 2028, talaga pong lusaw na ang mga DDS. So hihintayin po namin yung big time rally ng mga DDS. And this time, solong-solo po nila ang kredito. And this time, sila naman ngayon ang magsasabi sa ibang grupo na hindi kayo welcome dito sa DDS people power na to. So, makakaganti kayo dun sa mga grupong hindi nag-welcome sa inyo sa kanilang mga rally. So, excited na po ba ang lahat? Sige na, mag-announce na kayo. Kailan ang schedule ng rally na to para ipakita nyo na totoong natatakot si Bongbong Marcos kay Sara Duterte? Kayo po, ano ang masasabi nyo dito sa planong solo DDS people power? Yung walang makikialam na ibang grupo. At naniniwala ba kayo na maipapanalo pa nila si Sara Duterte sa 2028? Comment lang po down below and I will see you in my next video. Diyos ti Agnina.